Samantala, inilatag ng Department of Migrant Workers at OWA ang mga programang tuloy-tuloy na ipinatutupad para mapangalagaan ang mga overseas Filipino workers. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Patuloy na pinagbubuti ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga social protection programs ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, ilan sa mga pinakabagong proyekto na kanilang binuksan ay ang pagbubukas ng OFW Lounge sa Mactan, Cebu International Airport na may seating capacity na aabot sa 80. Mayroon itong libreng pagkain at inumin, komportableng resting areas, libreng wifi, charging station at assistance desk para sa iba't ibang OFW-related concerns. Available rin sa lounge ang mga frontline services ng OWA tulad ng membership registration at renewal, OWA e-card issuance at iba pang welfare at social protection services upang mapabilis at maging madali ang pag-access ng mga OFW sa kanilang mga benepisyo. Bukod pa rito, pinalalakas rin ng OWA ang mga programa para sa mga kaanak ng mga OFW na naiwan dito sa Pilipinas. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng scholarship para sa mga anak ng mga OFW kung saan naaabot na ito ng 15,000 scholars. Ngayong taon, nagdagdag ang OWA ng 10,000 slots para sa anak ng mga OFW na nais magkaroon ng scholarship. Hindi lamang dapat children of OFW lang ang scholar. Pati OFW dapat mabigyan ng oportunidad matapos ang kanilang pag-aaral dahil nagiging hadlang para sa kanilang promotion, nagiging hadlang sa kanilang pagbalik sa Pilipinas at paghahanap ng trabaho. Nagpaalala rin ang OWA sa mga nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa na tignan ang mga approved job orders na matatagpuan sa website ng DMW. Nanawagan rin ang OWA sa mga mambabatas na pag-aralan paano pa pagbubutihin ang pag-regulate ng recruitment ng mga OFW sa pamamagitan ng social media at mga messaging app. Sa ngayon ay nire-regulate ng DMW ang mga lumalabas na job placement sa social media. Yung pong mga legitimate na recruitment agencies, they have to submit to the DMW their proposed social media ads. The problem is, yung pong mga bawal, walang ganong proseso. Yung mga walang lisensya. So ako po, nananawagan din, at kaisa po kami sa OWA dyan, pag-aralan po how we can improve regulating recruitment using social media and other messaging apps po. Aabot na sa 200,000 mga peking job advertisements na ang napatake down ng DMW sa social media. Muli ring ipinaalala ng OWA at DMW na hindi maaaring mag-recruit sa bansa ang mga foreign recruiter na hindi sumusunod sa pamantayan na pinahihintulutan ng pamahalaan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.